Okay guys, on the way tayo sa Caloocan. Actually nagkamali kami kanina. May nilagay tayo sa Grab sa kabilang Caloocan lumabas. So yun, laki naman ikot namin the other way. Habol lang sana ako tayo dun sa sortie ni Senator Trillanes dyan sa Caloocan. Sabi ni Kuya kanina na, anong sabi niya Kuya? May ano na, na-hack na yata, no? Ha? Parang na-hack na yata yung signal. Oo, yung parang gulo-gulo daw yung system. Mukhang yung mga kaibigan natin na Pogo Scam ay na-involve na rin dito sa sabotage and all. But ang gulo din yung nilagay kong lumabas sa Grab, sobrang sa kabila. So ikot na naman kami ni Kuya. Tapos napaka-reliable pa naman ng internet. Dito talaga makikita mo laki pa rin ng QC. So we had to turn from the other way para hindi na tayo papuntang West Caloocan. Papunta naman tayo ngayon sa North Caloocan from Fergie area. So medyo makakabaw yung natin, biyahe natin. But hoping makaabol tayo pa rin dun sa H2H, house to house sortie ni Senator Trillanes para makausap natin siya. At para mabisita rin natin yung Caloocan, because marami nagtatanong bakit si Senator Trillanes ay hindi na lang tumakbo sa national office or hindi na hinintay ng 2028 or hindi siya nag-cabinet position. But as you know, base din sa mga interviews natin with Senator Trillanes in the past, talagang feeling niya medyo napag-iwanan talaga yung kanyang home city dito sa Metro Manila. Although of course Bicolanan din ang roots niya. So I was hoping also to see things on the ground and see also interaction ni Senator Trillanes with people. Kasi yun nga ang gulo ng ngayon, yung system ngayon. Tapos yung nilagay natin sa kabila ng Caloocan lumabas. So umiikot tayo. So we're still hoping makaabot tayo. Sa Caloocan. Enteng, purong-purong malapitan, makita mo. Enteng, Antong, puro malapitan. Antong, Enteng. Ito sila. Sa telepon, no? Harus lahat sila.
officially nandito na tayo. Kasama natin senatorial candidate. Kamusta naman dyan? Sir Mark. Ayan na, buya ka siya. Nag-ikot ngayon sa Barangay 175. Tara, lakala tayo. Tara, let's go. So ito na, andito na tayo sa Caloocan. Buya ka siya. Grabe, talagang puro malapitan lang nakikita ko kanina all-the-way dito. Grabe. Kasi naging dynasty na dito sa Caloocan. Talagang enteng, etong, lahat na lang. Konsehal, congressman, mayor, lahat. Grabe, lahat na lang. No? So yun ang binibreak na. Kaya believe ka talaga kay Senator Trillanes, ang tapang niya. Considering ang hold talaga ng kabila, ayun, Magdalo. Correct, yeah. That's it. Para sa bayan. Oh, gwapo ni Senator. Best. Kulay pala kayo, no? Kaya ba ng kulay mo, ganyan blue? Sakto nga eh, Vico Soto. Kaya nga eh. Oo nga pala, no? Sabi ko, oh, wait lang. Pati correct. Hindi na rin. Oo nga, pare, ayos ah. Dapat nag-blue pala ako, no? Ayan na siya. Ayan na. Parang fiesta eh. Oo, good. Live ka rin eh. Good to see you finally, ako. Sorry, kamusta mo? Ayan, mga natin. Merch natin. Yes, merch. Set up pa natin. Oo. That's it. Ayan. Talagang Sir. Kamusta po? Richard po, nice to meet you po. Kamusta po? Nice to meet you po, sir. Galing, tapang. Kamusta po? That's it. Yun, no? Ayun, no? Talagang nandyan na si Pogi. Para sa bayan. Wait lang, labas ko nga yung ano ko. Bawak lang na, bro. At least nakabutan na ako na ipapano. Senator! Kamusta? Naligaw. Grabe, talagang ano ka? Outfit ka. Alright. Good to say. Tumaas naman yung engagement. Pero okay pa rin. Sana. Okay naman. Hindi, nag-Baguio rin. Nag-Baguio rin. Kakabalik ko lang from Baguio eh. Pati Baguio, mainit na ngayon. Bigla, shucks. Kamusta? Nice to meet you. Pleasure po. Finally, nakapunta rin tayo dito. Galing, believe ako sa inyo. Hopefully na makuha natin God willing, kasi kailangan talaga ng medyo konting pagbabago na yata. I mean, I have to be non-partisan, pero believe naman ako sa tapang niya ni Senator, no? Ganda naman ang kulay niyo, Vice Mayor. Siyempre, ano yung kulay ng ng pagbabago, kulay ng ulap blue. Paras pala ni Vico Soto. Action ba to? Is that an action? Yes, action kami. Actually, sabay kami ni Mayor Vico na naging councilor. Galing. Nung so sabay-sabay po kayo. Mga first timers kami may magkakasama. Galing. Yeah. So, kamusta naman experience maging opposition na Vice Mayor? I started as a majority naman. So, syempre, iba yung perks ng majority sa minority. Yun nga, mahirap. Majority, most of the time, sunod-sunuran ka. Kahit na may mga ayaw ka, basta gusto na executive, sometimes, diba? You need to agree. Kapag nasa opposition ka, konting leeway ka, nandun lahat. You can express yung mga sentiments mo. Opo. Pero pag opposition ka, kawawa ka naman. Yes, so anong decision niya na magano? Kamusta po? Richard Hilario po. Nice to meet you, sir. Thank you very much, Congressman.
Also, in fairness, you put a strong team together. Na-inspire talaga kayo kay ano, no? Oo, syempre iba rin naman yung character ni Sentry or we call him MST this time. Right. Yung kanyang character, syempre marami siyang nababangga, marami siyang kaaway. But if you're a man of principle, syempre talagang may mababangga. Believe nga ng tao sa inyo. Fairness, Congressman, grabe. Ang tapang niya talaga. Grabe yung odds niyo. Pagpasok ko dito, parang purong kalaban lang nakikita ko eh. Buti nakikita ko na ibang kulay bigla. Kasi gusto namin kami, organican talaga lumalabas sa amin eh. Sa kanila kasi style nila, papalabas na maraming tao, pero mga naka-uniform na. Opo. Alam naman natin Nahawa yata kayo sa tapang ni Senator, no? Siya naman kasi ever since, Opo. Yeah. Non-opposition na siya sa Caloocan. So sanay na kayo na... siya nga bumasag dati ng dynasty. Opo. Nung before, ewan ko, nalala ko pa nung 90s, 80s. Opo. Kayo yung Dragon Slayer na original. Opo. Grabe, no? Kaya naman, ako yung kauna na ang sumira sa dynasty na napakatigas eh. Yeah, mukhang Hopefully, tayo ulit yung magkakasama para palitan natin. CSD so. Na-surprise ba kayo nung nag-decision si Senator na tumakbo bilang mayor? Oo, pero una naman na medyo napalitaan na, may konting rumors na Nagparamdam ng konti. At eventually, sabi nyo, eto talagang matapang to rally around. Ako naghahanap ako talaga ng taong lalaban dito sa mga malapitan. Opo. Ako kaya ko lumaban except wala akong resources na lumaban sa kanila. So dumating si Mayor Sonny Trillanes, nakita ko na eto na yung chance na magkaroon tayo ng pagbabago. Right. So if the people of Caloocan na hindi pa rin iboboto si Trillanes, sobrang nang bumagsak ang kalidad ng politika sa kanila. Pero at least binibigyan nyo ng alternatibo, no? Grabe. sobrang marami maglaro yung Mahirap, Lapit kaya medyo... if you would hear the stories lang. Sanay naman tayo eh. Tinatanggal daw yung tarps nyo, gano'n. Totoo ba yan? Halos wala akong nakikita doon sa center. Kasi kami pag maglalagay, tatanggalin nila kagad. Kulang na lang, bigay na natin sa tarpaulin Parang medyo... Tsaka, we cannot hold rally or caucus sa mga... Yung permit po ba? Yung sa permit issues? Hindi kami bibigyan definitely. Grabe. So, sa kalye kami, sometimes pati yung kalye, pinagbabawalan kami. Oh, wow. Grabe yung odds. Pero si Senator Sentry, ano yung roots niya dito sa... Kasi alam ko, Bicolano din siya, di ba? Ano yung roots niya dito sa Caloocan? O kasi opposition, ginagamit yan. Sa inyo, hindi naman taga dito yan eh. Malapit dito, 175. Dito lumaki talaga. Okay. Actually, nung siya nag-graduate sa Philippine Military Academy, yun naman yung time na naging mayor ako. May nagsabi sa akin, merong isang nag-graduate sa PMA na taga-Caloocan. Sabi ko, hanapin ninyo, bigyan natin ng recognition. Opo. Kaya lang, during that time, masyadong ang politika sa Caloocan magulo, ginugulo ko ng mga asisyon, nakalimutan ko ito dito. Right. Pero dapat noon pa, na-recognize na siya na isang karangalan ng Caloocan. Taga dito sila eh. Actually, yung kapatid niya, si Sir Jay, he even ran eh, di ba? Yung bahay where he grew up, nandun pa rin. Andun pa rin, exactly yun nga. Kasi may nagsabi, hindi naman taga-Caloocan yan eh. Mga ganun yung sinasabi. Sobrang babaw na lang ng issue. Alam mo naman, di ba? Yeah. For the last how many elections, puro Caloocan. Kaya dito siya bumaboto. Ever since. Nasa nakanin. Even nung nakita ko yung lumang picture na siya, sumumpa siya as... Right. Opo. ng mic. Nung una siyang sumumpa as senator, nung back in 2007 ba? Right. Opo. Sumumpa siya sa barangay chairman ng so but yung unang story pa lang niya talaga dito nagsimula. Actually, ako nag-organize nung outtaking niya na yun. Yung Senate po. Kasi ayaw siyang recognize din nung sumunod na administrasyon sa akin. Unfair naman masyado. Ito ano natin eh. Opo. Pride natin. Senador. Naging senador, yeah. Caloocan na... Senador, yeah. Senator from Caloocan. Yeah, ibang klase. Ano naman feeling niyo na medyo... Mukhang pogi ulit si Senator ngayon. Ganito kasi lumaban ako ng 1995. Lahat ng barangay, kalaban ko, ayaw din ako Panon pa ni Ramos to, no? Sa mga lugar. Pero after the game,
Ako nanalo. Diba? Puro mga macho kayo dito sa Caloocan, no? Talagang galing ha, pati si Vice Mayor, sabi no? Bakal gym ba dito ang style nila? Salamat, Congressman. Thank you so much. God bless. Galing. Richard, okay naman. Kamusta, Senator? Ila-live ko na to, ha? Ayan, dito tayo guys, dito sa Caloocan. Dito si Senator Trillanes. Nag-house-to-house siya eh. O 5 minutes after merienda. Kamusta, Sentry? Ayun, nagla-live tayo. Okay naman. How is that? Visit kami ngayon. Hi ma'am. Thank you ma'am. Thank you po. Parang purong nakikita ko yung kabilang kampo eh pagpasok ko dito sa Caloocan. Ano yung mga... Yung campaign kasi nila is yung traditional, yung mga paramihan ng tarpaulin, ganyan. Yung sa amin kasi, more personal. Yung face-to-face interaction. And mas na-appreciate ng mga tao yun. So barangay. Ilan bang na-cover mo? Iniikot-ikot mo lang lahat ng barangays? Cover na namin lahat. We're just doubling down on different areas. And Senator, in terms of yung mga limitations, mga strictures, hindi daw binibigyan ng permit minsan kung gusto niya mag-ano? When we started, in-assume na namin yun. So we're working around it. And how did you put your team together? Mukhang bigatin din yung mga kasama niyo. Hindi naman kayo marami na-inspire talaga siya. Una-una mga disgruntled na sa status quo, right? So, yun, natural na mag-gravitate sila doon sa opposition. So ganun ang ginagawa namin. Tapos all the rest, volunteers na. And how is this different dun sa mga ibang races nyo na national? Totally different. Totally different. Yung pag national, medyo medyo impersonal yung more branding, ganun. Media-centric yun. Right. Media-centric. Ito, people-centric talaga. Talagang very personal. And you're finding it more challenging or finding it more exciting? Both. Exciting and challenging kasi challenging dahil you're up against the incumbent. Ngayon, pero exciting kasi yung reaction ng mga tao, they're longing for change. So, nakaka-boost din ang moral. Yeah. Last question. Bakit lahat kayo parang malaking katawan? May bakal gym ba? Pati yung mga vice mayor. Hindi naman. Nagkataon lang. Macho boys. Salamat, Senator. Habol lang kita. Yeah, I don't want to interrupt. Pero let's have more conversations soon. Yeah. Thank you. One sec lang. Ingat kayo. Baka may sasabihin kayo. Kaya rin tayo ni Senator. Mabait kami. Ayan, papunta na kami sa caucus. Tapos na yung house-to-house ni Superman. Parang Superman ang dating niya ngayon Yung isa Trillanes, yung hairstyle niya, di ba? Parang yung mga tao. Oo. Pero alam mo, pansin ko, mas benta yung mga videos niya na mga medyo mabait-bait yung itsura niya. Kasi nasa-surprise na tayo, mabait pala to. Yung, di ba? Kasi matapang tingin sa kanya eh. So, pag nakikita yung... Kaya sabi ko yung maganda yung ginawa niya kay OG Diaz nun eh. Yung napaluha pa siya. Gustong-gusto ng tao eh. Sabi na, ang bait pala ni Sir Sunny. Okay. Senador na tumutulong sa kanya at alam din ng mga senador kung gaano kalinis ang ating susunod na mayor. 8 sa balota, Konsihal Nining Faustino. Tayo'y mag-8-8. 8 sa balota, Konsihal Nining Faustino. Tayo'y mag-8-8.
Parang hindi pa nagmerienda si Ate Lilian Okay! Okay, sunod na po natin. Ang susunod na kayang solusyonan ng isang Sunny Trillanes, yung mga pang-araw-araw na mga Magandang gabi po sa ating mga kababayan dito po sa Barangay 175. Kamusta po kayo? Mabuti. Nabisita po ang Team Trillanes dito po sa inyong barangay dahil nais po namin magserbisyo po sa inyo. Nais namin maglingkod dito po sa ating lungsod nang sa ganun matugunan po ang inyong mga pangangailangan. Okay po ba yun sa inyo? Ito po ang sitwasyon natin. Dalawang ang pagpipilian dito sa halalan na to. Yung orange, kilala niyo yung mga orange? Tsaka yung blue, diba? Salamat na yan. Yung orange po, ang kumakatawan sa kasalukuyan at sa nakaraan. Di ba? Yan po, 2013 pa sila naka-pwesto dito. 2013 sila namumuno pa sa ating lungsod. Kayo po ang makakapagsabi kung may pagbabago ba, may serbisyo ba, o may benepisyo ba. Yan po. Tapos, pag tinatanong, ano ba yung nagawa ng mga orange? Sasabihin Ayan. Sasabihin, marami naman nagawa yung mga orange. Sasabihin nila, maraming mga naipatayong mga gusali. Di ba? Bilyon-bilyon ang halaga ng mga gusali. Okay, yan po ang orange. Ang blue, ang kumakatawan ng hinaharap. Kumakatawan ng pagbabago. Ano po ba yung pagbabago? Nandiyan po sa inyong mga polyetos yung programa ng pagbabago. Nandiyan po yung listahan ng mga benepisyo. May kita niyo po ang kaibahan. Ang Team Trillanes ay nag-aalok sa inyo ng pagbabago sa pamamahala. Paano yun? Ang prioridad na po ng Team Trillanes ay ang mamamayan. Kaya benepisyo ang inaalok po namin sa inyo. Hindi tayo magpapatayo ng mga malalaking mga gusali. Hindi na natin uubusin yung pondo ng Caloocan sa mga ganyan. Kayo po ang tatanungin ko, ano ho ba mas gusto ninyo? Proyekto o benepisyo? Diba? Ganun lang po yun. Kasi dun ho natin makikita kung nasaan yung puso nung namumuno. Kasi pagka nagpagawa ka ho ng mga gusali na bilyon-bilyon ng halaga, habang yung mga mamamayan natin wala hong maabutan sa ospital, sira-sira ho yung kalye, binabaha, walang pabahay, walang lupa, pero inuubos bilyon-bilyon sa mga malaking proyekto. Pero yun po, nangungutang pa sila. Ngayon ang tanong dito, bakit ganun ba yung prioridad nila? Bakit sa bilyon-bilyon, 11 billion pesos po ang budget ng Caloocan kada taon Bakit yun ang prioridad nila, yung magpatayo ng mga malalaking gusali? Bakit? Kasi doon po sila kumikita. Diba? Ganun lang po yun. Kasi kung ibibigay po nila sa inyo yan bilang benepisyo, hindi na lang makukuha yan. Base po sa aming na-discover, mahigit kumulang 2 bilyong piso ang nabubulsa mula sa pondo ng Caloocan kada taon bunga ng korupsyon. Kaya yan ang babaguhin ng Team Trillanes. Bukod sa iba ang prioridad ng Team Trillanes, mamamayan, benepisyo ang prioridad. Ang Team Trillanes din ho, hindi nangungurakot. Di ba? Kilala ninyo ang inyong lingkod. Galit tayo sa mga kurakot. Di ba? Kaya 12 years po tayo naglingkod bilang senador. May mga nakatunggali po tayo ng mga dambuhalang politiko. Pero ni isang kaso ng korupsyon wala silang maisampa sa akin. Kaya ganyang klaseng serbisyo po ang dadalhin natin. Ngayon, ang tanong dito, doon sa nakita niyong mga programa ng pagbabago dyan po sa ating polyetos, ang tanong dito, paano niyo masasabi na magagawa ko po yan? Ano ba yung nagawa ko bilang senador? Bilang senador po, binigyan po ako ng parangal na may pinakamaraming naisabatas. Di ba ho, ang senador gumagawa ng batas.
O, yun po ang parangal na ibinigay sa akin ng mga senador na yung mga napapanood niyo po sa TV. Sila po ang nagbigay sa akin ng parangal. Pinakamaraming na isa batas. Maaring hindi nyo siguro nabalitaan yun dahil lang nakikita nyo sa akin palagi, parang palagi may inaaway. Diba? Oo. Pero nagtatrabaho tayo sa likod. Ano po yung mga batas na naipasa natin? O, isa po dyan yung Expanded Senior Citizens Act para po sa mga senior citizens, diskwento sa gamot, sa konsultasyon, sa pagkain, sa ospital, at yan din po yung basihan ng social pension na tinatawag. Yan po yan. Ano pa? Yung 4-piece law. Alam niyo yung 4-piece, di ba? O, 4 na milyong pamilya po ang nasusuportahan ng programa na yan sa buong Pilipinas. So, hindi lang Caloocan ang natutulungan kung hindi buong Pilipinas. Marami pa tayong batas na naipasa. Nagpataas tayo ng pasweldo ng sundalo, police, teachers, nurse, at iba pa. So, sa madaling salita, gumawa po tayo ng batas na nagpagaan ng buhay ng maraming Pilipino. Yan po ang dinadala kong track record dito sa ating pagtakbo. Kaya, yan po ang pagpipilian. Ngayon, ito pong ating mga programa. Ano po yan? Simula ho sanggol, mga bata, libreng bakuna, libreng check-up para malusog sila. Yung mga bata na estudyante, dadagdagan natin yung 4-piece dito sa ating lungsod. Yung mga estudyante natin sa University of Caloocan City, magbibigay tayo ng 2,000 pesos na allowance kada buwan, bawat estudyante, para matulungan sila makatapos. Doon naman po, sa mga hindi estudyante ng UCC, meron din tayong scholarships na binibigay po dun sa mga out-of-school youth, yung mga kahit gustong edad na gusto mag-abroad, gusto mag-TESDA, training, technical vocational courses, gusto magsiman, so suportahan po natin. 2,000 pesos cash allowance din. Buwan-buwan bawat scholar, para ito yung pamasahe nila, pambaon nila, para pagkatapos ng kanilang training, pwede nang mag-abroad at makatulong sa pamilya. Yan. Doon po sa ating mga manggagawa, lilikha tayo ng libu-libong trabaho dito po sa ating lungsod dahil tatanggalin natin yung mga buwis sa mga bagong negosyong itatayo dito po sa ating lungsod. Yan po yung panghikayat natin sa kanila na mamuhunan dito para mag-empleyo ng mga taga-Caloocan. Kasi nag-alisan po yung mga negosyo dito dahil tinaasan po nila yung mga buwis, yung amilyar, kaya yun po. Kaya yung mga kaanak natin, pag nagtatrabaho, gigising madaling araw, luluwas pa ng Makati o kung saan. Yan na rin po ang magiging solusyon natin sa kahirapan dito sa ating lungsod. Kasi kung ang bawat pamilya po ay madadagdagan ng isa nagtatrabaho, ay malaking ginhawa yan. Ngayon, punta po tayo sa mga senior citizens. Meron mo bang mga senior dito sa likod? Ayan. Okay. Dalawa po ang programa natin sa mga senior citizens. Una, ang inyong birthday gift, gagawin na natin 1,000 pesos. Okay po. Yan. Tapos, pangalawa, ito yung mas magandang programa po. Magbibigay po tayo ng 500 pesos cash allowance buwan-buwan sa bawat senior citizen. Okay po. Ganito po yung magiging sistema niyan. Ganito yung magiging sistema niyan. Kahit po meron kayong social pension, kahit meron kayong SSS pension, kahit na anong estado nyo sa buhay, basta't makatungtong kayo ng 60 anyos, may 500 pesos cash allowance kayo buwan-buwan. Ayan. Opo. Yan po, yung ganyang programa, ganyan na po yung ginagawa sa iba't ibang lungsod dito sa Metro Manila. Caloocan lang wala ang ganyan. Oo. Kaya yan po ang makikita natin kung gaano kadehado ang mga taga-Caloocan. Pero tanong dito, bakit magagawa yan ng blue at hindi magagawa yan ng orange? Bakit? Sinasabi ko kanina, yung prioridad. Ang prioridad nila, magpatayo ng gusali. Ang Team Trias, prioridad, benepisyo. Pangalawa, yung orange, nang bubulsa, ang Team Trillanes hindi nabubulsa. Yun po. Okay? Kaya kayang-kaya po pondohan niya. Kung kaya nga nung iba't ibang lungsod dito pa. So yan po.
Maramdaman natin. Sa madaling salita, kumpleto. Handa na po maglingkod ang Team Trillanes. Nandiyan na po yung programa sa inyong harapan. Kami po, kung pipiliin ninyo sa darating na halalan, June 30, aarangkada na tayo. Hindi na tayo pag-aaralan pa o poporma pa kung ano mang gagawin, dire-diretso na tayo. Pero, yan po, nasa kamay po ninyo ang kapalaran. O, tatapatin ko po kayo. Kailangan po ng Team Trillanes ng tulong ng Barangay 175. Pwede po ba yun? Sa inyo, mami, at nagpasalamat. O, wala rin. Kita nyo, sa inyo na po nanggaling, binoto ninyo noong nakaraang eleksyon, hindi na nagserbisyo, hindi pa nagpakita. Kaya sana naman po hindi na makaulit yung Vice Mayor na Orange. Pwede po? Ha? Baka naman po pag dumaan dito, magkaway-kaway, magngiti-ngiti. Ano na tayo ulit? Ha? Oh. Si Manong nangiti dun sa likod. Baka. Oh. Pwede po ba, hindi na ho makakaulit yung Vice Mayor na Orange? Pwede na po ba natin subukan yung sipag at galing ni Vice Mayor PJ Malonzo? Vice Mayor PJ Malonzo. Ang ating mga konsehal Kay Nubla. Alam niyo ho ba yung serbisyong Nubla, kilalang kilala sa Caloocan, bilang dekada na. Marami hong natutulungan, maraming nagagawa dito sa buong Caloocan. Pero bukod pa riyan, si Konsehal Kay Nubla ang mga ngasiwa ng edukasyon at mga kabataan. Yung sinasabi na Konsehal Angie Leonardo, si Konsehal Mickey Bunag. Si Konsehal Mickey Bunag po, mahabang ng serbisyo sa gobyerno. Pero ngayon po, kailangan po natin yung galing niya kasi siya po yung mga ngasiwa ng peace and order dito po sa ating lungsod. Dahil alam niyo ba na Caloocan na ang may pinakamaraming nakawan at holdapan sa buong Pilipinas. Yan ang masakit na katotohanan. Kailangan po natin ayusin yan. Bukod pa riyan, si Konsehal Mickey Bunag ang mga ngasiwa ng kabuhayan at trabaho para sa bawat pamilya dito sa ating lungsod. Kaya kailangan po natin Konsehal Mickey Bunag. O nga pala ho, nakalimutan ko banggitin. Si Konsehal Angie Leonardo, taga Barangay 175 din, di ba? Oh, ayan. So, lalo na kayo magkakaroon ng boses. Oh, si Konsehal Mining Faustino. Si Konsehal Mining Faustino po, mahaba ang serbisyo dito sa ating lungsod. Simula Barangay Captain hanggang City Hall. Hindi po halata, pero senior citizen na rin si Konsehal Mining Faustino. Ngayon po, siya po yung mga ngasiwa ng pangangailangan ng senior citizen. Oh, yung sinasabi nating 1,000 pesos na birthday gift, tsaka yung 500 pesos cash allowance buwan-buwan, lahat po yan ay tututukan ni Konsehal Mining Faustino. Kaya kailangan po natin, Konsehal Mining Faustino. Ito po importante. Dahil karamihan po ng botante dito sa ating lungsod, binabaliwala po yung pagpili ng mga konsehal. Ang ginagawa po natin, kadalasan, pipili po tayo ng mayor, vice mayor, minsan blanco na yung mga konsehal, di ba? O kaya kung ano na lang yung pamilyar na apelyido makita natin. Pero ngayon po, napaka-importante ng pagpili ng ating konsehal. Kasi yung mga konsehal ng Team Trillanes, sila po yung gagawa ng mga ordinansa na magbibigay po ng benepisyo sa senior citizen, sa manggagawa, sa estudyante, sa kabataan, magpapababa ng amilyar, magpapababa ng buwis, magpapagaan ng buhay natin dito sa ating lungsod. Hindi po yan gagawin ng mga orange. Maniwala po kayo. At ito po ang katibayan. Meron po ba kayong naalala na ordinansa na naipasa ng mga orange na nagbenepisyo po kayo? Wala po, di ba? Pero may papaalala ko sa inyo na ginawa ng mga orange na nagpabigat ng buhay dito sa ating lungsod. Sila po ay nagpataas ng buwis, sila nagpataas ng amilyar, at dahil dyan nagtaasan ng presyo ng bilihin sa tindahan at sa palengke. Naramdaman nyo po ba yun? O, naramdaman nyo? Nakita nyo? Binoto ninyo nung nakaraang eleksyon dahil iniisip ninyo, papangalagaan nila yung interest ninyo. Pero baliktad po yung nangyari. Sila pa ho yung nagpabigat sa ating buhay. Kaya sana po hindi na makaulit yung mga orange. Pwede po ba yun?
Pwede pong straight na lang na Team Trillanes? Oh. Ito po, sabi kasi ng mga orange ganito, kahit hindi naman daw sila nagseservisyo dito sa ating lungsod, nakita nyo, sira-sira yung kalye natin, wala na, no? Parang pinapabayaan tayo dito. Pero kahit daw, kahit daw ganon, kumpiyansa sila naman nanalo sila sa darating na halalan. Bakit? Kasi daw mamimili sila ng boto. Yan ang sinasabi nila. Kahit daw magpabaya sila daw, pero pagdating ng halalan, mamimili sila ng boto. O kaya ito po, kung susubukan ng mga orange mamili ng boto dito po sa Barangay 175, ang payo po namin sa inyo ay kuhanin nyo yung pera sa orange pero iboto yung blue. Pwede po ba yun? Oh, yan. Kasi po, pera po ninyo yan. Hindi utang na loob yan. 11 billion pesos kada taon ang budget ng Caloocan. 2 billion dyan, binubulsa nila. Sa 3 taon, 33 billion pesos ang budget ng Caloocan. Naramdaman nyo ho ba yung 33 billion? Hindi. Kaya kung magkakamali ulit yung mga taga-Caloocan na kukuhanin yung pera sa orange, sa orange ulit ang pipiliin, ano ho yan, papabayaan ulit tayo ng 3 taon na naman. Ito po, mami, kikwentahin natin yung magiging benepisyo ng mga senior citizen kung Team Trillanes po ang pipiliin ninyong magserbisyo sa inyo. Una ho, 500 pesos kada buwan. Sa isang taon, 6,000. Birthday gift na 1,000, 7,000 pesos kada taon. Sa 3 taon, 21,000 pesos ang magiging benepisyo ng bawat senior citizen kung Team Trillanes po ang pipiliin ninyo magseservisyo sa inyo. Di ba? Kung orange po ang pipiliin ninyo, magkano po ang benepisyo? 500, tsaka may spaghetti daw. Di ba? Maliwanag po yung pagpipilian po rito. Maliwanag yung pagpipilian, pero nasa kamay po ninyo yung landas at kapalaran ng ating lungsod. Kaya, pwede po ba mag-Team Trillanes na tayo? Pwede po? Okay. Panghuling kahilingan ko na lang po. Panghuling kahilingan. Pwede po ba na ang yung ating party list ay yung Magdalo party list, number 42 sa balota? Pwede po ba yun? Okay. Bakit? Kasi ako po yung pinuno ng Magdalo party list. Kung makakakuha po tayo ng isang seat, isang congressional seat ng Magdalo dito sa ating lungsod, dagdag po yan ng mga katulong sa medical assistance, sa scholarship, dagdag boses sa kongreso, dagdag pondo para sa pagpagawa ng kung ano-ano, dagdag sa mga tupad, AIX, at kung ano man. Kasi kung yung ibang party list po ang pipiliin ninyo, hindi po natin malalapitan yun. Sa iba po, aabot ng prioridad nun. Kaya pwede po, Magdalo party list, 42, number 42 sa balota? Okay. So, handa na po ba ang Barangay 175 sa pagbabago? Pwede na po ba nating ibaon sa limot ang mga orange? Ano po ipapalit natin? Blue. Okay. Maraming salamat po sa inyo sa muli nating pagkikita. Mabuhay kayong lahat.